Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, magsasagot naman tayo ng problems tungkol sa process costing pa din, pero this time, FIFO method naman ang gagamitin natin. First in, first out. So ano nga bang pinagkaiba nito sa weighted average? At mababago ba yung ating paraan ng pagsasagot or yung ating steps pag nagsasagot tayo ng process costing or parehas pa din? Okay? So tingnan natin. Let's go! Ayan. So, ang ginamit nating problem is yung katulad din ng weighted average problem natin na sinagutan, pero binago lang natin yung method. First in, first out naman tayo. Pero para makita natin, no? Para makita natin yung pinagkaiba ng magiging cost natin pagdating sa transferred out, tsaka pagdating sa ating ending inventory. Okay? So, para may kumpara natin yung weighted average tsaka yung FIFO natin. So, basahin ulit natin. Gotham Manufacturing makes skateboards and uses a first in, first out, or FIFO, process costing system. On May 1, 2024, the company had 400 boards in process that were 70% complete as to material and 85% complete as to conversion. During the month, 3,800 additional boards were started. On May 31, 300 boards were still in process and 40% complete as to material and 60% complete as to conversion. Cost information for 2000 May 2024 is as follows. So you have your beginning inventory costs, direct material, 4,349, conversion, 4,658, and for the current period costs, your direct material, 60,775, and conversion, 46,750. So yung requirements natin, again, yung computation ng EUP, based using FIFO na tayo. Baguhin ko to. Yan, FIFO. Kasi binago ko lang na FIFO siya eh. Same problem, pero FIFO. Then calculate cost per EUP. So itutuloy na rin natin hanggang transferred out cost tsaka ending inventory costs. So ngayon, dun sa ating weighted average, we did not make pansin this part, no? Sabi ko dun sa ating last video, hindi natin papansinin yung mga percentage of completion kapag weighted average ang gagamitin. Kasi nga, ang treatment ng weighted average pagdating sa beginning inventory, yung cost ng beginning inventory, pinagmimix na kasama yung current costs. Kaya naman hindi na mahalaga kay weighted, ilang pa bang percent ang hindi tapos dyan sa beginning. Kasi nga, pagsasamahin na yan, basta kasama na yan lahat sa transferred out. Okay? So, hindi na nagmamatter kay weighted average kung saan galing yung transferred out, whether it's from beginning or if it's from current. Pero pag FIFO, mahalaga yan. So, mahalaga to. Okay? So, sagutan natin. Again, punta muna tayo sa ating step 1. So, meron tayong quantity schedule. Yung step 1 natin, compute for the quantity to be accounted. So, yung quantity to be accounted natin, meron tayong beginning inventory, then you have your started. So, assuming first department itong sinasagutan natin. So, your quantity to be accounted. So, ito yung step 1. Ang quantity to be accounted mo is composed of your beginning inventory. In this case, you have 400 boards. 400 boards started, you have 3,800 additional boards. So, same naman dun sa atin, 4,200. So, ito pa din yung sa weighted average natin. So, double rule tayo. Okay, step 2, compute for the quantity accounted. Saan ba napunta itong 4,200? Ilan ang na-transfer out at ilan ang ending? So, sa step 2, medyo mababago. Dahil nga, untouchable ang beginning inventory natin pag FIFO, hindi siya pwedeng ihalo sa current, uunahin mo nang tapusin. Diba sabi daw, yung transferred out natin, so wala nga binigay dito sa ating problem. Pero given yung ending. So unahin natin si ending. So ending inventory, you have 300. And then sabi nga natin, your quantity to be accounted and quantity accounted ay equal lang. So 4,200 pa din. Ngayon, ibig sabihin, meron tayong 3,900 na transferred out. So yung 3,900 mo, transferred out yon. Okay? Ngayon, saan nanggaling yung transferred out na 3,900? Dahil nga FIFO tayo, uunahing tapusin si beginning inventory
So yung transferred out na 3,900, 400 dyan manggagaling sa beginning inventory. So na ito yon. Uunahin siyang tapusin. And then yung current, okay, meron tayong 3,500 na galing this month. So still 3,900 pa din yung total transferred out. Yun nga lang, 400 ay galing sa beginning inventory, then yung matitira, galing yan sa current. Okay? So you have 3,900 transferred out. So 400 plus 3,500 plus 3,000 is 4,200. So you have your step number 2. So makikita natin yung pinag-aiba. Sa weighted average, kino-combine yung beginning tsaka current. Hindi na mahalaga kung saan galing yung transferred out. Pero sa FIFO, mahalagang hinihiwalay yung beginning inventory sa current. Kaya naman dito, yung 3,900, unlike sa weighted average, pinaghiwalay. Yan. So, papakita ko sa weighted average ha, na ito, di ba? Ito yung sa last nating video. Yung transferred out sa step 2, wala nang pinaghiwalay dyan. Pero sa FIFO, yung ginawa natin, yung 3,900, hiwalay sa beginning tsaka sa current. Okay? Kasi makaka-apekto yan sa ating computation ng EUP. Okay, so I hope okay tayo sa step 2. Okay? So, punta tayo sa step 3. Yung step 3, computation ng ating EUP. So, meron tayong direct materials tsaka conversion cost. Dalawa lang naman yung given. Direct materials, conversion cost. Okay? So, ngayon, dito papasok yung ating mga percentage of completion ng beginning. So, mahalaga to ha. Makinig tayo. Sabi dito sa ating beginning inventory na 400 boards, 70% daw tapos na yan. Ibig sabihin, last month, nung April 30, natapos na nilang lagyan yung 400 boards ng 70% material. So, ilan pang ilalagay natin ngayong May? Tama, 30% pa. So, pagdating dito, 30% ang ilalagay pa natin na materials. Hindi 70%, kundi 30%. Ilan pa ba ang natitira na hindi na ilalagay ang materials sa beginning inventory? So far, tapos na siya ng 70%, lalagyan pa natin ng 30%. Okay? Kaya 30% dito. Sa conversion cost, 85% na siyang tapos as of last month pa. Ilan pang ilalagay natin this month? 15%. Yan. So 15% na ang 15% pa ang ilalagay natin sa conversion cost for this month. Kaya naman 400 times 30% is 120, and then 400 times 0.15, 60. So ibig sabihin, doon sa 400 beginning, 120 ang nilagyan natin ng materials this month at 60 pa ang nilagyan natin ng conversion cost this month. Okay? Hindi siya katulad yung ending. Sa ending kasi 'di ba, kung ilan talaga yung nakalagay na percentage of completion, yun ang ilalagay mo dito sa computation ng EUP. Eh dahil kasi beginning yan, ending yan last month, ilan pang ilalagay para matapos this month? Kasi yung ending natin this month, next month pa yung tatapusin. So, magiging ano na yung ulit yan, beginning siya next month. Okay? Then pagdating kay current, 100%, 100%. Kaya naman ito, 3,500 and 3,500. Then for the ending inventory, same tayo dito. Hanapin mo yung percentage of completion. Ilang percent complete na daw ba ang ending? O 40%. Ibig sabihin, sinimulan yan this month at 40% ka nang nakapaglagay ng materials. So therefore, 40% dito. 40%. For conversion, 60% nang nalagyan yan this month. So, lagyan mo dito ng 60%. So, 40% ng 300 is also 120. 60% ng 300 is 180. So, therefore, ang AUP mo for direct materials, 120 plus 35 plus 120, 3,740. 3,740. Then, for the conversion cost, 60 plus 35 plus 180 is 3,740 din. Okay? So, ito na nga yung ating step number 3. So, as compared dun sa ating weighted average, na iba din yung format natin ng computation ng EUP, nadagdagan tayo. Kasi hiniwalay natin yung beginning tsaka yung current. O, ililipat ko sa weighted average, ha? Ayan. So, dito, di ba? Yung step number 3 natin,
Yung 39, hindi na natin pinaghiwala yung computation ng EUP para sa beginning tsaka sa current. So basta sama-sama silang lahat sa 3,900. Unlike for the FIFO, yung ating 39, hindi lahat 39 dahil meron tayong beginning. So yan. Okay? Step number 4. O, so step number 4 natin, we will now compute for the cost to be accounted. So yung step number 4, nakapattern sa step number 1, sabi natin. So meron tayong beginning, inventory, meron tayong, ito, isa pa ito. Yung sa beginning natin, meron na daw tayong na-accumulate na cost as of this month. Yan. So ang total natin dyan, 4,349 plus 4,658. Yan. Ito, dahil nga yung sa FIFO, hindi natin isinasama yung cost sa current, hindi mapapasama yan sa computation ng cost per EUP. So, ang total nitong dalawa, 9,007. Okay? So, hindi mo i-breakdown, 9,007. Okay, so dahil nga tayo ay FIFO, hindi natin pwedeng ihalo yung cost ng beginning dito sa cost ng mga current for the current month. So kaya ngayon, itong mga cost ng direct materials, hindi natin pwedeng paghiwalayin tsaka yung conversion cost. Okay? So katulad nito, yung 9,007 nilagay natin sa ating computation ng cost per EUP. Okay? Sa direct materials tsaka conversion cost. Since FIFO tayo, hindi natin pwedeng ihalo yung current tsaka yung beginning. Kaya wala tayong ilalagay dyan. Tapos yung ating current costs, okay? Yung current cost natin, 60,775, 60,775 pesos. Tapos yung conversion, 46,750, 46,750. So, ang total niyan, 60,775 and then plus 46,750. Total cost natin for the month, current month is 107,525. So for purposes of computing the total cost to be accounted, total cost to be accounted for step 4, yan. So 9,007 plus 107,525, you have 116,532. Pero for purposes of computing the cost per EUP, hindi natin ihahalo yung mga cost ng beginning ng direct materials at conversion cost. So this is only 60,775 and 46,750. So ngayon, divided by cost per EUP. I mean yung EUP natin. So ito yon, divided by 3,740 and 3,740. Okay? So, ang cost per EUP ay binubuo lang ng mga current costs at yung mga units na nilagyan ng materials at conversion cost for the month. Okay? Kasi itong beginning inventory na 120 tsaka 60, yan yung dami, yan yung units ng beginning inventory na ngayong buwan lang nilagyan ng materials at conversion cost. So, ngayon sila tinapos. Kaya naman, itong 60,775, kasama yung cost ng beginning na naandyan. Kasi ngayon sila nilagyan ng cost ng materials. Itong 9,007, nagaling pa yan last month. Kaya siya ending. So, beginning natin siya this month. Kaya hindi natin siya isinama sa current cost. So, I hope malinaw tayo doon. So, 60,775 divided by 3,740. So, you have 16.25. Then, 46,750 divided by 3,740 again, 12.5. So, mapapansin natin, kung ikukumpara natin sa weighted average, ito yung weighted average natin, magkaiba yung cost per EUP ng weighted average. Ito 16.2, tapos 12.6. Sa FIFO, 16.25 at 12.50. Dahil nga, sa weighted average, isinasama yung cost nitong beginning na nasa materials and conversion cost doon sa current. So, ito, pinagsasama sila. Yan. Dito, dahil nga FIFO, yung cost ng beginning,
hiwalay siya sa cost ng current. Pero yung mga nilagyan ngayon na galing sa beginning, kagaya nitong 120 tsaka 60, ngayon lang sila tinapos, ngayon sila nilagyan ng materials at conversion cost, yung 30% tsaka 15%. Napasama na yung cost nung beginning na mga yan dito sa current. Okay? So, okay tayo doon. Goods. So, ito yung step number 5. For step number 6, kukumpitin natin kung saan ba napuntang itong 116,532. So, again, yung pattern ng number 6 ay manggagaling sa pattern ng number 2. So, yung pattern number 2 mo, yung transferred out mo, okay, binubuo siya ng beginning. So, yung transferred out mo, meron kang beginning inventory, okay? So, may nagastos ka na dyan ng 9,007 pesos, pero hindi pa siya tapos. So, meron ka pang idadagdag, added, this month. So, ngayon mo siya dinagdagan. So, yung direct materials and conversion cost, titingnan mo ngayon yung beginning inventory. Ilan pa ba ang nilagyan mo ng materials? 120. Ito. Magkano bang cost ng material? 16.25. Sa conversion, ilan pa ang nilagyan mo ng conversion cost sa beginning? 60. Okay? So, magkano isang conversion cost? 12.50. Yan. So, 16.25 times 120, ang dinagdag mo pang cost ng materials sa beginning ay 1,950 at ang conversion cost naman 1,250 times 60, 750 pesos pa ang dinagdag mo this month para matapos sa conversion cost ang beginning. So, ang total transferred out ng beginning 9,007 plus 1,950 plus 750. So, ang total cost ng beginning na natapos siya 11,007. Okay, so ito yung total beginning. Tapos, yun lang yung sa beginning. Yung sa current pa, na 3,500. 3,005, ay baliktad. Naburay natin para tayo consistent. Ayan. 3,500 units. So, i-total natin so tapos na itong lahat, no, sa materials sa conversion, itong 3,500. Magkano ba ang nagastos dyan? 16.25 plus 12.50. So, meron ka ditong total of 28.75. So, dahil 100% na nga yung 3,500, meron na yung nagastos sa materials tsaka sa conversion kahit pagsamahin na natin. So, you have 28.75. So, 28.75 times 3,500 is 100,625. So, ang total cost of transferred out, so ang transferred out mo ngayon is 100,625 plus 11,707 equals 112,332 pesos. Okay? Yan. So, ngayon, kung i-journalize natin yan, ang journal entry mo, ito munang current natin. So, yung current natin, pares pa rin naman eh. Debit work in process, let's say Department 1 yan. And then your direct materials, tsaka conversion cost. So, that's total of 107,525. And then, credit direct material, 60,775. And 46,750. Again, kung merong transfer in, galing siya sa first department, kung pangalawang department na to, hindi mo na isasama dito yung transferred in. Walang transferred in dyan. Kasi na-entryhan mo na yan. So, mali yan, ha? Okay? So, ito naman, kung e-entryhan natin to, yung 112,332, yan na yung pamunta sa Department 2. So, debit work in process Department 2, 112,332. Credit work in process Department 1, 112,332. So, ito yung transfer out under FIFO. Okay? So, kumpara natin sa weighted. 112,320 siya.
yung weighted average. Sa FIFO, 112,332. So may difference. Kaya naman, nagkakaiba talaga ang cost of transferred out tsaka cost of ending inventory kung meron tayong beginning inventory. So, naiiba ang treatment ng FIFO tsaka sa weighted average. Pero kung walang beginning inventory, okay, kahit na FIFO or weighted average ang gamitin mo, pares lang ang cost ng transferred out tsaka ng ending. So, ituloy natin, di pa tayo tapos. So, meron na tayong transferred in. So, dahil nga step 6 tayo, nakapattern tayo sa step 2, tapos na tayo sa transferred out, may ending pa tayo. So, dito ko nilalagay yung ending ha. So, yung ending mo, meron kang direct materials, direct conversion cost. So, yung direct materials mo sa ending, meron kang 120 dito. Yan. Then, 180 naman para sa conversion cost. So, sa materials cost, 16.25 and sa conversion, 12.50. So, 16.25 times 120, 195, 1,950. And then, 12.50 times 180, 2,250. 2,250. So, plus 1,950, ang cost of ending mo is 4,200. 4,200. So, kung ito-total mo tong ending tsaka yung transferred out, dahil nga tinototal natin ang transferred out tsaka ending sa step 2, ito-total mo rin yung sa step 6. So, you have 112,332 plus 4,200 equals 116,532 pesos. So, dapat equal siya sa ating step number 4. So, sabi nga natin, ang step number 1 should be equal sa step number 2. At yung step number 6, nakapattern dapat siya sa step 1. At yung step number 4, yung step number 6 nakapattern sa step 2. Yung dalawang step, dapat equal sila. So, dito, nakita natin equal naman. So, tama yung ginawa natin. Okay? So, may ilan lang nadagdag na bago, pero yung process kung paano ka magsasagot, same pa din naman. Kaya wag malilito na porket na iba na, mawawala ka na sa sa pagsasagot. So hindi, no? Sundin mo lang yung step 1, 2, 3, 4, 5, 6 natin. Meron ka lang binago dito sa step 2, and then nabago na rin yung step 4 mo, step 6 nabago na din. Pero at least, alam mo pa yung pagkakasunod-sunod na dapat gawin. Okay? Kasi nalagdagan lang ng beginning inventory, hiniwalay lang natin yung beginning. So therefore, may hiwalay na rin siya sa computation ng cost. Okay? So kung medyo nalilito ka pa din, okay lang yan. Kung first time mo namang maka-encounter ng FIFO. Practice lang. Sagutan mo ulit tong problem natin. Screenshot mo yung problem, sagutan mo ng sarili mo. Tapos i-confirm mo sa ating answer dito sa video. Okay? So, sigurado ako magigets mo rin naman yan. Yan. So, practice lang. Okay? So, sige. Again, good luck sa inyong pag-aaral and ingat kayo palagi. Bye-bye!